Magandang hapon, narito po ang latest sa daigdig ng palakasan sa basketball. Kumpiyansa si former national coach Raiko Toroman na abante ang Gilas Pilipinas sa knockout quarterfinals ng FIBA Asia Men's Championships na sinimulan ngayong araw. At ang inaasahan niyang makakatapat ng mga Pinoy dribblers para sa pwesto sa semifinals ay sa South Korea at Kazakhstan. Ang kabuang detalye, hatid ni Miss Cristabel De Leon. Kung si former national coach Raiko Toroman ang tatanungin, halos tiyak na ang pag-usad ng Gilas Pilipinas sa quarterfinal ng FIBA Asia Men's Championship. Pero ang malaking katanungan ay kung sino ang makakabangga ng national team sa knockout round of 8. Malaki ang paniniwala ni Toroman na pupwesto sa top 2 ng Group E ang Pilipinas at ang posibleng makatapat natin sa Group F ay ang alinman sa South Korea at Kazakhstan. Kaya't panalangin ng veteran international bench tactician, maiwasan sana ng Philippine quintet ang Kazakhstan sa quarterfinal. If I have a choice, I will choose Korea because for me, Kazakhstan was looking very good. They have European coach. 9 of his national players are playing in the same team. That means they are two years together. They just added 3 players. They have a size, they have a skills, they have excellent point guard who can control the game, American Jerry Johnson. And I think that they are a very scary team. Kasabay nito, naniniwala si Toroman na ripe na ang Pilipinas para talunin ng South Korea, isang bansa na madalas nang magpaiyak sa mga Pinoy dribblers sa Asian basketball. For me, South Korea is playing on the same level and same players last 5 years, and it's time to beat them. You know, it gives something what they took from us last time, and all these years. You know, it's time to beat them definitely. Samantala, nangako naman ng magandang laban ng ilang foreign coaches na kalahok sa FIBA Asia Tournament. Ngayong gabi ay opisyal ng isasara ng FIBA Asia Secretariat ang lineup ng 16 na koponan na magpapartisipa sa FIBA Asia Joust na may nakatayang 3 tickets patungong FIBA World Cup sa Spain sa susunod na taon. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. At update po na sa binuksan na FIBA Asia Championships kanina, nagwakas na po ang unang laro sa pagitan ng Iran at ng Malaysia. Ang naging score, konti lang po ang lamang, 115-25 para po sa Iran. Sa boxing, nangako po ang kampo ni American Brandon Rios na mag-iensayo ng husto para sa showdown kontra Manny Pacquiao sa Nobyembre 24. Ito'y matapos ang kanilang promotional tour sa China at ilang syudad sa Estados Unidos. Upset win ang inaasinta ni Rios sa laban kontra Pacquiao na galing naman sa back-to-back losses noong isang taon. Narito ang report ni Dennis Principe. Kinatatakutang Manny Pacquiao ang paghahandaan ng kampo ni Brandon Rios oras na matapos ang kanilang 2-week press tour. Ito ang kampo ay isiniwalat ni Rios sa trainer nito na si Robert Garcia. Ayon sa dalawa, hindi na nila titignan pa ang huling 2 talo ni Pacquiao sa mga kamay ni Timothy Bradley at Juan Manuel Marquez. Oh yeah, I knew that. I knew I'm taller than him. I knew it was going to be like that, but Is that a factor for you? it's not a factor. I'll be ready. There's no factor in that. I'll be ready. He's taller, yes. No, I'm taller, yes, but there's no factor. Brandon is ready. Brandon is anxious for this fight. It's the biggest fight of his career, and he got a little emotional. He got a little nervous, but he's he's ready for this big stage. He's seen it before with other fighters that train with us, so he's already been part of it. But now he's against the man. You know, Manny Pacquiao's been the man for the past 10 years, and it's going to be a great challenge. So that gives Brandon an extra push and extra energy to train even harder for this fight. Mula Macau, Shanghai at Beijing, magtutungo at kampo ni Pacquiao at Rios para sa press tour sa Singapore. Magtatapos ang tour ngayong linggo sa Connecticut at Los Angeles. Mula doon ay sisimulan na ni Pacquiao ang training camp sa General Santos City habang sa Oxnard, California ang tungo ni Rios. Tiniyak naman ni Rios na hindi magiging issue sa kanya ang jet lag gayon sa Macau gaganapin ang 12-round battle nila ni Pacquiao. I'm going to train. I'm going to train at home with my family. I feel comfortable the whole time. 10 days, I'll come out here. I'm already used to it. See, it only took me 2 days to get used to this. And when I came over, I had no jet lag. I got used to the time in 2 days. I got used to it. I'm already used to it. So 10 days I'll be better and come over here. But I'm going to train at home with my family. And I like to be around my family training because I train harder. Ang salpukan ni Pacquiao at Rios ay gaganapin sa November 24 sa Kotay Arena ng Venetian Hotel.
Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, determinado naman po ang Philippine Pencak Silat team na mag-uwi ng karangalan para sa bansa sa magaganap na Southeast Asian Games sa Myanmar. Siyam na national penchalats ang inaasahang magwawagayway ng bandila ng Pilipinas sa Myanmar meet. At ito po isa pangungunan ni na veteran internationals Jul Omar Abdul Hakim at Nerlin Winda. Nagbabalik si Miss Cristabel De Leon. Walang tuknat ang pag-ensayo ng Philippine Pencak Silat team 5 buwan bago sumuong sa hamon ng Southeast Asian Games sa Myanmar sa Disyembre. Sa aming pagbisita sa kanilang training camp sa Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila, nakilala namin ang 2 sa 9 na national penchalats na kabilang sa SEA Games bound Team Philippines. At dito ay kapwa umaasa sina Jul Omar Abdul Hakim at Nerlin Winda na makakapag-uwi sila ng karangalan para sa bansa. Ito ay sa kabila ng hamong isasalubong ng mga powerhouse nations na Indonesia at Vietnam. Indonesia, Vietnam po. Ang ginagawa lang nila, ano lang po, ensayo tapos kain. Sa loob na po sila ng anuhan nila eh. Kaya nag-iinsayuhan nila. Yung tibay po ng loob, sa katsaga, sa tapang po. Yun na lang po yung pinapanindigan ng mga Pilipinong atleta po. Siyempre, masaya kasi kadami-daming taong Pilipino na sa bansa na ako pa yung napili. Kailangan mag-prepare. Dati, parang pitik-pitik na training. Pero ngayon, kailangan talaga kasi iyan yung pinaka-main event na yung SEA Games na parating nitong December. Sa panig naman ni National Pencak Silat Coach Alex Patano, dahil sa dedikasyon at sakripisyo sa ensayo, suporta na lamang ang nakikita nilang kulang para maging matagumpay ang kanilang kampanya sa 27th edition ng Biennial Regional Sports Fest. Sa akin lang, focus lang sila sa ensayo. Huwag nila pababayan ang sarili. Una-una kasi kailangan sila tamang pagkain silang gagawin nila tulad ng PSC. Sana na masuporta kami ng lubos-lubusan na dumami ang ipapadala sa this coming SEA Games na magkaroon ng chance na yung ibang mga bagong mga sibol na mga pencak silat na atleta. Lone silver medal ang naiuwi ng National Pencak Silat team mula sa pre-SEA Games competition sa Myanmar noong Hunyo at ito ay courtesy ni Tanding Bet Clyde Joy Baria. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. At yan po muna latest sa daigdig ng kung kayo po nabitin, tumutok sa amin mamayang 5:00 ng hapon sa PTV Sports. Ako po ang inyong lingkod, Snow Badwa.